Mapagpalang gabi sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional. At sa gabing ito, ating pong pag-aaralan ang Conflict and Courage, September 8, entitled God's Hand on the Machinery. Sabi sa ating key text sa Isaiah 44 verse 28, that saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, Thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Sa Isaiah 44 verse 28 po mga kapatid, nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah patungkol kay Cyrus o King Cyrus o siya ang hari ng Persia. Bagaman hindi siya Israelita, tinawag siya ng Diyos na aking pastor. Isang taong gagamitin niya upang tuparin ang kanyang layunin. Yung sinasabi dito na He is my shepherd ay ipinapakita na kahit hindi Israelita si Cyrus, gagamitin siya ng Diyos bilang kasangkapan para sa kanyang plano. Isasagawa ang lahat ng aking kalooban. Sabi dito na si Cyrus ay magiging instrumento para tuparin ang nais ng Diyos. Tumutukoy din dito yung sa muling pagtatayo ng Jerusalem at ng templo. Pagkatapos ng pagkawasak nito, si Cyrus po ang magpapahintulot sa mga Israelita na bumalik mula sa pagkabihag sa Babylonia at muling itayo ang kanilang bayan at sambahan. The Lord has resources. His hand is on the machinery. When the time came for his temple to be rebuilt, he removed upon Cyrus as his agent to discern the prophecies concerning himself and to grant the Jewish people their liberty. So dito mapapansin natin mga kapatid, no, ang ating Panginoon ay may sapat na mga paraan na wala tayong dapat ipag-alala sa kakayahan ng ating Panginoon. Dahil sa tingin natin na para sa atin ay mahirap gawin yung isang bagay, pero kapag hiningi natin sa Panginoon ito, kapag ito ay kanyang kalooban, kanya itong gagawin. Dahil ang ating Panginoon ay may kapangyarihan at sapat ang kanyang mga paraan upang maisakatuparan ang kanyang layunin. At ang Diyos din ang may kontrol sa lahat ng galaw ng ating mundo, maging sa mga pinuno ng mga bansa. So, ginamit din ng Diyos si King Cyrus na isa siyang, kahit hindi siya isang Israelita, ngunit siya yung gagamitin ng Panginoon upang tuparin ang kanyang mga plano. The deliverance of Daniel from the den of lions had been used of God to create a favorable impression upon the mind of Cyrus the Great. Dito naman mga kapatid, ang Diyos ay may paraan upang abutin ang ating mga puso kahit na may makapangyarihang pinuno sa mundo. So ginagamit niya ang buhay ng kanyang tapat na lingkod na gaya ni Daniel upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at layunin. Sa pamamagitan ng katapatan ni Daniel, naimpluwensyahan niya si King Cyrus na sundin ang kalooban ng Diyos. As the king saw the words of foretelling more than 100 years before his birth, the manner in which Babylon should be taken as he read the message addressed to him by the ruler of the universe, his heart was profoundly moved and he determined to fulfill his divinely appointed mission. Kaya po mga kapatid, ang Diyos ay may kapangyarihan talagang gumamit ng kahit na sino. Kahit isang makapangyarihang hari ng isang paganong bansa upang tuparin ang kanyang mga layunin. So ito po yung lagi nating pakatandaan na tayong mga tinawagan ng Panginoon na nais niyang gamitin sa kanyang gawain. Kapag hindi tayo tumugon sa gawain na ito, wala pong imposible. Ang Panginoon po ay gagamit ng ibang mga tao. Kahit isa pa siyang pinuno, isang leader, o isang hari, gagamitin ito ng Panginoon upang kanya pong maisakatuparan ang kanyang plano. So, kapag ang isang tao din, mga kapatid, ay bukas sa katotohanan, open-minded siya sa katotohanan ng Panginoon, tulad ni King Cyrus, ang kanyang puso ay maaaring mahipo at ituwid para sa isang banal na layunin. He would let the Judean captives go free.
he would help them restore the temple of Jehovah. In a written proclamation published throughout all his kingdom, Cyrus made known his desire to provide for the return of the Hebrews and for the rebuilding of their temple. So, tanda natin na ang tunay na leader ay hindi lamang makapangyarihan, kundi marunong kumilala sa Diyos at handang sundin ang kanyang kalooban. So, ginamit din ng Diyos si King Cyrus bilang kasangkapan upang bigyang kalayaan ang kanyang bayan at pasimulan ang kanilang muling pagtatayo ng templo. So, isa po itong gawaing nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. So, napakaganda po mga kapatid, ano? Kung atin pong pag-aaralan po ng masinsinan itong story na ito, mga kapatid, na ang Panginoon ay gagamit talaga ng mga tao, kahit sino man sila. Tidings of this decree reached the farthermost provinces of the king's realm, and everywhere among the children of the dispersion there was great rejoicing. Many, like Daniel, had been studying the prophecies and had been asking God for His promise intervention in behalf of Zion. So sa gitna po ng pagkalat at pagsubok, may pag-asa po ang mga mananampalataya kapag nananalangin at nananatiling matatag sa mga pangako ng Diyos. Ang mga salita ni Cyrus ay isang tanda ng katuparan ng mga hula at ng pananampalatayang nagbunga ng kagalakan sa mga Hudyo. So, malaking kagalakan sa mga anak ng sumusunod sa ating Panginoon. Sila man ay mga Hudyo na nagkakalat sa iba't ibang lugar. Ang utos kay Cyrus ay nagdulot ng pag-asa at tuwa dahil malapit nang matupad ang propesiya tungkol sa kanilang pagbalik at muling pagtatayo ng templo. Upon Zerubbabel, Cyrus placed the responsibility of acting as governor of the company returning to Judea, and with him was associated Joshua the high priest. The long journey across the desert waste was accomplished in safety, and the happy company at once undertook the work of re-establishing that which had been broken down and destroyed. So, dito mga kapatid, mapapansin natin na ang Zerubbabel bilang gobernador, ipinagkatiwala kay King Cyrus, o ipinagkatiwala ni King Cyrus kay Zerubbabel ang pamumuno sa mga Hudyo na bumalik po mula sa pagkabihag upang muling ayusin ang kanilang bayan. Mahalaga ang papel ni Jose bilang espiritual na pinuno. Ano mga kapatid, na nagtutulungan kay Zerubbabel sa muling pagtatayo ng templo at bayan. Bagamat mahirap at mapanganib ang paglalakbay, pinangalagaan pa rin ng Diyos ang kanilang kaligtasan. Nagpakita sila ng determinasyon at pananampalataya na ibalik ang kanilang bayan at templo kahit sa harap ng mga hamon. Kaya po mga kapatid, di po tayo mawawala ng pag-asa kung sa kalooban tayo ng Panginoon gumagawa. Kaya sabi diyan, the Lord God omnipotent reigneth. All kings, all nations are His, under His rule and government. His resources are infinite. So wala pong katapusan ang kanyang mga gawain o ang kanyang pagkukunan ng kanyang pagpapala. Dahil ang ating Panginoon, sa kanyang pag-aari ang lahat ng bagay, lahat ng hari, lahat ng bansa ay sa kanya. Kahit pa ang namumuno ng government. The wise man declares, the king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He returneth it whithersoever he will. Those upon whose actions hang the destinies of nations are watched over with a vigilance that knows no relaxation by Him who giveth salvation unto kings. So ang Panginoon po natin na makapangyarihan sa lahat ay siya po ang naghahari. Pinapalakas po niya ang paniniwala ng walang sinuman ang may tunay na kapangyarihan kundi ang Diyos lamang. So kahit ang mga pinakamakapangyarihang pinuno at mga bansa ay ito po'y pag-aari ng ating Panginoong Hesus o sa ating Diyos. Walang hanggan ang kanyang mga kayamanan. Walang limitasyon ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. So, ang puso po ng hari ay nasa mga kamay ng Panginoon. So, sinasabi dito na ang pag-iisip, desisyon,
at damdamin ng mga pinuno ay kontrolado po ng Diyos. At siya ang naggagabay sa mga ito ayon sa kanyang plano. So, ang Diyos po ay laging nagbabantay sa mga pinuno na humuhubog sa kinabukasan ng mga bansa upang tiyakin ang katuparan ng kanyang mga layunin. So, mga kapatid, tandaan natin na kahit anuman yung mga pangyayari, kaguluhan sa ating bansa, lalong-lalo na sa modernong panahon ngayon, tandaan natin na kontrolado pa rin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Ang lahat sakop ng Panginoon. Kahit na sinasabi natin na natutupad na ang hula, ito po ay talagang matutupad dahil ito po din ay kalooban ng Panginoon na matupad dahil inihula na po ito. So, ang Panginoon po, siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na ito. Siya po ang kontrolado kahit sa kaguluhan ng ating mundo. Siya po ang kumokontrol pa rin nito. Kasi kahit na sa kabila na tinataksil ng kanyang bayan, ng kanyang kalooban, at sa kabila ng ginagawang parang inaabuso ng sanlibutan ang kanyang bayan, o tayo ay parang, kung tayo ay nag-aangkin na bayan ng Diyos, ay tayo ay uusigin, ay patuloy pa rin kontrolado ng Panginoon ang ating buhay at ang bansa na ating ginagalawan. Kaya po mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, tandaan natin na ang ating Panginoon ang nagmamay-ari. Ang ating pong Panginoon ang kontrolado sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. At kung tayo ay kanyang gagamitin at kung tayo ay magpapagamit at gagawa sa kanyang kalooban, tayo po ay maliligtas, tayo po ay ligtas talaga, tayo po ay ililigtas at ligtas na gagawa sa kanyang gawain. Kaya wag po tayong matakot. Wag po tayong mangamba. Wag tayong magulumihanan kung tayo ay nabibigo minsan sa ating pakikipagbaka o sa ating sa ating paggawa sa gawain ng Panginoon. Dahil marami siyang mga plano sa kanyang bayan, marami siyang mga naka-decide na ng mga desisyon para sa ating buhay at ang kanyang kalooban ng maghahari sa atin. Kaya kailangan i-connect po natin ang ating mga kalooban sa kanyang kalooban. Para po kung ano yung kanyang gustong gawin natin, ay magagawa po natin. At wala pong makakapigil nito dahil kontrolado po ng Diyos ang lahat. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.